Hi guys, welcome back again to my vlog. So I'm here again today to discuss to you or give you some tips regarding the Cyberbacker Personality Assessment or the CBPA. Kasi some of you were past their initial interview and syempre after nun is the CBPA. So I'm here today to discuss to you ano nga ba yung mga tips, ano nga ba yung mga do's or don'ts during the CBPA, since Cyberbacker is really maganda talaga yung process nila, though totoo mahirap pero maganda yung process of their application kasi it will really filter kung ano nga ba yung talaga yung personality mo. Kaya wag na natin patagalin, let's go. So once again, ano nga ba yung CBPA? So yung CBPA stands for Cyberbacker Personality Assessment. So alam niyo yung CBPA, it is a type of a test that focus on personality. So when it compared to other company, yung mga test nila or mga assessment nila during their job application is really different talaga. Kasi yung iba, they are more on grammar test, they are more on vocabulary test. Kaya ngayon, since this is something na na-experience ko na rin during the time na nag-apply ako sa Cyberbacker, I just want to share to you kung ano nga ba yung mga tips na yun. So first, I just want to describe the CBPA in a 4 word. Unang-una, time pressured. Yung CBPA, ito yung talaga yung nung na-experience ko to, sobrang hirap at sobrang challenging niya kasi para ka nag-e-exam ng mga ng entrance exam sa mga school or university. Pangalawa, it is logical. So hindi ko i-expose sa inyo kung ano yung content ng CBPA, but I'll let you do your work or do your preparation also. Pangatlo is personality-based exam. Like what I've said earlier, this is a type of personality assessment or exam. Kasi di ba nung nag-apply tayo sa Cyberbacker, meron na agad unang personality assessment, which is the Y assessment. That's why ito yung pangalawa, ito yung pinaka middle process sa pag-apply sa Cyberbacker. And lastly, difficult. Sobrang hirap. Yes, sobrang hirap. It contains different content na for sure yung iba in-expect nila at yung iba hindi nila in-expect. Once again, time pressured, logical, personality-based exam, and lastly, difficult. So, ano nga ba yung mga ibibigay ko sa inyong tips regarding sa pagtitake ninyo ng CBPA? So, first, di na natin patatagalin. First is review such as grammar test, vocabulary test, or different English tests. So, dati, nung una kong apply na nakapag-exam ako ng CBPA, happily na hindi ako bumagsak sa initial interview. That's why, ayun, I thought na maipapasa ko rin yung CBPA during that time, pero it was really hard. It was really difficult assessment talaga. Hindi ko inasahan na ganun yung mga lalabas na exam. Though dati tambay din ako sa YouTube kapag may ina-applyan ako, nag-search talaga ako ano yung mga experience nila, ano yung mga possible na preparation. So ayun yung isa sa mga naging kakulangan ko before, is hindi ako nag-review ng mga grammar test or vocabulary and mga ayun, antonyms, synonyms, exam, ganyan. Pangalawa, as part of your preparation, pwede rin kayong mag-take ng mga entrance exam sa mga university. Not totally yung mag-entrance exam talaga kayo, but yung mga practice test exam, such as yung UPCAT, meron silang mga entrance exam through online. So, it contains different subject din. At syempre, sa Ateneo din, alam mo yung mga ganong mga bagay kasi makakatulong din siya sa inyo at makikita mo kung ano yung mga possible na i-exam doon, especially mga content regarding sa mga
English, gano'n, mga vocabulary test, ganyan. Tatlo, syempre kapag nag-open na kayo or kapag meron na kayong link for your CBPA, don't open another tab. Make sure yan, always make sure na wala na kayong ibang i-open kundi yung Gmail nyo lang at yung CBPA na tab mismo, kasi madedetect nila. And once na madetect nila na yun, kahit pasado yung magiging score mo, hindi ka na agad nila i-consider. It's because it's somehow reflect your personality, and which is ayun yung pinaka main goal nila sa kanilang hiring process. And number 4, take the exam in a comfortable space, especially yung mga walang distraction. So during the time na nag-exam ako ng CBPA, I also make sure na nakalock talaga yung kwarto ko. Alam mo yun, walang pwedeng kumatok. And also I inform my family members na may exam ako, may gagawin akong assessment, dapat walang kakatok, walang mag-iingay. And syempre, bilang mga supportive naman sila, sumunod din sila sa akin. May tubig ka sa gilid or something na may prepare ka. Also, alisin mo yung cellphone mo sa paligid mo. Especially, patayin mo or i-silent mo yung cellphone mo. Nasa gayon, kapag may mga notification, hindi ka madidistract. Alam mo yun, hindi ka mawawala sa focus once na nangyari. 5. Don't change your answer once you already click it. Halimbawa sa question number 1, nasagutan mo na, ang sagot mo ay letter A. Since, again, the spoiler lang, ito choice ang type ng test naman na yun, yung iba. Kaya kapag nagsagot ka na, syempre, especially kapag na-click mo na yung mismong sagot mo, huwag mo nang palitan. Kasi since it is a time pressured, ayun din yung possible na nakikita ko na isang mga nagiging dahilan kung bakit bumabagsak yung ibang applicant, kasi nag-i-stay sila ng matagal sa isang question. Kaya minsan nagda-doubt sila, uy, tama ba yung number 1 kong sagot? Then syempre pupunta uli sila, tapos papalitan nila. So wag gagawin yun. Hanggang makakaya natin, magsagot tayo kapag sure na talaga tayo dun sa sagot. Number 6, ayun, like what I've said earlier, huwag magtagal sa isang item. Kasi kapag nagtagal ka sa isang item, hindi mo mamamalayan yung oras. Since yung oras kasi, hindi naman siya floating timer na kapag pumunta ka na sa baba ng mga exam, makikita mo pa rin yung timer. Yung timer kasi nasa taas lang. So, kapag halimbawa nasa number 5 ka na, hindi mo na makikita yung oras. So, tendency, it's either tumagal ka sa item na yun kasi you are unsure, nag-iisip ka pa kung tama, nagmi-mini mo kung ano yung isasagot mo kasi di mo na alam yung isasagot mo. So, again, ang ginawa kong strategy nun as part of my preparation is nag-allot lang ako ng 30 seconds per item sa bawat exam. Regardless kung unsure or sigurado ako sa sagot, basta 30 seconds lang ako per item. Kasi nga, para hindi ako ma-pressure sa time. 7, before you click the link, have breathing exercise para ma-relax yung isip mo. Since yung exam talaga na to, yung assessment na to talaga, ay nangangailangan siya ng doble-dobleng focus. Hindi naman tayo lahat iisa ng retention when it comes to our focus. Yung iba madali ma-distract, yung iba may marinig lang na iba na di-distract na. So again, kung ano yung pinaka makakatulong sa iyo before you take the exam, mag-breathing exercise ka. So inhale, exhale, hanggang ma-feel mo na yung relaxation sa katawan mo. And then kapag na-feel mo na, syempre you may click the link and umpisahan mo na rin yung CBPA. Ayun. So ayun yung, I think ito yung tip na hindi ko narinig sa ibang mga nag-share din ng kanilang idea kung paano mag-prepare sa CBPA tips. Kasi since ako as a fresh graduate din ng psychology, I
I learn and I know kung gaano kahalaga yung breathing exercise, especially kapag dadaan ka sa mga process na halimbawa nag-apply ka, ganyan, or mga important things na may feeling of nervousness. So kapag nakaramdam ka na talaga ng kinakabahan ako, breathing exercise is the key. And lastly, itong laging hindi nawawala sa akin, and I hope sa inyo din, whatever we do in our life, ayun ay ang prayer. Siguro ang pinaka the best din talaga na preparation, kasi sa akin kasi whenever I apply to a company, since I prayed for it, I don't regret na hindi ako nakapasa, nag-failed ako, hindi ko naabot yung final interview, or hindi ako nagkaroon ng job offer. Kasi naipag-pray eh. And sa akin kasi may idea, kapag pinag-pray ko yung isang bagay, hindi talaga para sa akin. Kasi baka kapag pinilit ko na para sa akin yung bagay na yun, baka lalong akong mahirapan along the way. Makapasok ka nga sa company na yun, pero nahirapan ka naman. Ibig sabihin hindi para sa'yo. So, there are many reasons why nagfe-fail tayo, why hindi natin naabot yung na-hire tayo, alam mo yun. It's a normal thing sa ating mga applicant, kasi syempre hindi natin alam yung pinaka-standard nila, and tayo as mga applicant, we are just presenting and we are just selling our skills or ourselves sa mga company na to. And kumbaga, even mag-apply ka sa isang daang company, dalawa o isa lang yung magbigay sa'yo ng pagkakataong ma-interview ka, it's still a bonus. It is still a, alam mo yun, blessed ka pa rin kasi may nag-receive ng application. Ayun, yung pinaka talaga, prayer. Kasi para hindi ka rin pressure sa result. Kasi I remember the time na during my first time din na i-take ko yung CBPA, halos hindi ako makatulog after the exam kasi inaatake ako ng anxiety ko, and dun kumbaga hindi ako talaga nakatulog the night that time nang nag-take ako. Kaya alam mo yun, simula noon I learned my lesson na sabi ko, hindi, ipag-prepare ko na to, even though hindi pa rin nakapasa, alam mo yun, pero it's still wala akong regret. Even up to now, wala akong regret kasi that was 2021. Kaya wala pa rin akong regret, and still it is, kumbaga ang bonus na lang sa akin is the experience to answer their assessment, and makita ko yung overview rin yung mga different company kung ano yung mga process nila. I hope these tips help you at sa mga ngayon nasa time of preparation din for their CBPA. I hope yung mga tip na to makatulong sa'yo. Hindi man, even though syempre pwede nyong isipin na bakit ako makikinig sa'yo, hindi ka pumasa, ganyan. Pero I hope na somehow itong mga tip na to magamit mo rin, kasi hindi natin, ito yung assessment na hindi natin masasabi talaga kung pasado or hindi tayo pasado, kasi it is a personality assessment nga. Walang tama, walang maling sagot. Lahat ng mga nagpapasa dyan is pantay-pantay, kasi it is a personality assessment. So even before in our college, kapag nag-administer kami ng mga tests, again, lagi namin nire-remind sa mga magte-take ng exam na yun or ng assessment na yun or personality test na yun na walang maling sagot sa mga isasagot mo, kasi it is you, ikaw yun. So the company cannot judge us the way we answer everything sa kanilang assessment. So I hope na nakatulong once again, and if you were in the part of the CBPA process, congratulations to you. Galingan mo, meron pang kumbaga matagal-tagal pa, but I'm rooting for you, and I also pray for those people who watch this video na makapasa, hindi lang makapasa sa cyberbacker, but generally magkaroon ng work, di ba, magkaroon ng stable job. So hindi ko na patatagalin. Thank you so much for your time, for watching this vlog, and I hope it helped you. And as a token of appreciation, please do subscribe and like to my channel. So that's all. Thank you so much, and God bless you.